ay nagkalat at laganap ngayon. Gaya na lamang po nito. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Nangangaral mga sangkay at tinuturuan ng marami na tila baga ang salita ng Diyos, secondary lamang po ang mga nakasulat sa Biblia. At ang tumatayong pundasyon mga sangkay ng pananampalataya ay ang sinasabi niyang church. Kaya paminaw ma, dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang simbahan, dili ang Biblia. Abang nga tao nga nagtuon sa kamatuoran, dili mo, sa mabasa sa Biblia, letra por letra. Mingon mo na mga igsuon na tong mga pastor, tinoo dili. Di mi mo to, kaya wa sa Biblia. Wa sa Biblia, di mi mo to. Biblia, dili mo pillar ang foundation of truth. Amen? Sa itong maling pangangaral mga sangkay at pangliligaw sa maraming tao sa huling panahon. Kita at narinig ninyo ay si Sangkay Janjan, isang vlogger ng fundamentalistang grupo, isa sa mga branches ng Born Again. At alam nyo naman na patok ngayon sa mga sikta na Born Again at sa iba pang mga siktang tatag lamang ng tao yung kanilang doktrina na di naman mabasa sa Biblia, sa Latin, sola scriptura o Bible alone. Biblia lang daw ang basihan sa pananampalataya. Pero wala namang mabasa sa Biblia yung salitang Bible alone. Yung Biblia lamang ang batayan. Isa si Martin Luther ang nag-imbento sa sola scriptura. Ito ang maling turo ni Martin Luther at kinopya ng iba't ibang mga siktang tatag lamang ng tao sa ating panahon ngayon. At tingnan niyo ang nagtuturo ng sola scriptura o Bible alone. Di po ba? Ang dami ng mga nagtuturo at tumatangkilip na ganyan, kahit na si Pastor Apollo Kibuloy, si Felix Manalo, pero ang resulta, nagtatag ng sarili nilang sekta, iba't ibang aral, iba't ibang interpretasyon sa Bible alone. Tatalakayan natin ito dahil si Father Darwin daw ang bulaang propeta. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo. At ininiya natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na sa bago pa lang, pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo para updated kayo. At inaniyahan din natin ang ating mga suking taga-subaybay. At lalo na sa mga bago pa lang, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, ang Pananampalataya at Katwiran. May dalawang channel po tayo, no, sa Pananampalataya at Katwiran, mga kapatid. So sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome po. Tingnan natin sino yung tinatawag na bulaang propeta sa Biblia. Una, yung sinabi nilang ang Biblia ang saligan ng katotohanan. Mabasa mo yan sa Biblia. Kung ang sinabi ni Father Darwin na the foundation, ang saligan, suhay ng katotohanan ay ang iglesia, nasa unang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15 yan. Dahil turo yan ni San Pablo, ibig ba sabihin si San Pablo ay bulaang propeta din? At dahil lahat ng mga sikta tulad sa inaniban nitong Sangkay Janjan ay nagtuturo na Bible alone, walang pagkakaiba kay Felix Manalo, walang pagkakaiba sa grupo ng mga kulto na Bible alone talaga. Ibig ba sabihin sila na mga tatag na tao ay tunay at ang Iglesia Katolika kung saan ang simbahang Katoliko nanggaling ang Biblia, yon ang pinagtutulong-tulungan nila na sinasabing bulaang mangangaral. Pero kahit ang
mga manalista, kahit si Pastor Apollo Kibuloy, binanatan man ang simbahang Katoliko at iba pang mga born again. Napansin ba ninyo mga kapatid na merong pastor, ministro at iba pang mga ngaral sa siktang born again, fundamentalista na ang kanilang binanatan ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Wala kayong marinig na may pastor na tinutuligsa nila ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Bakit? Dahil kung kanilang tinitira ang nagtatag sa simbahang Katoliko, mapilitan sila sa pag-research sa kasaysayan sino nga ba ang founder ng simbahang Katoliko. At mamaya, tatalakayin natin yan mga kapatid. Pakinggan muna natin itong vlogger na si Sangkay Janjan. Totoo nga ang sinasabi ng Biblia na sa huling mga araw, mga sangkay ay may mga bulaang mga ngaral, bulaang propeta at marami pa pong iba na ginagamit ang salita ng Diyos upang dayain ang kahit na sino. Sa huling mga araw, mga sangkay, magiging new normal ang lahat ng ito kung ang mundo ay nagiging magulo dahil nga po sa Totoo talaga na may mga bulaang mga ngaral na lilitaw sa huling araw. Sino ba ang katuparan niyan? Sa huling araw, walang iba. Ang mga siktang tatag lamang ng tao dahil sila'y lumitaw sa huling araw. At karamihan, galing sa simbahang Katoliko dahil sa Martin Luther, ang ama ng mga protestante sa mga siktang tatag lamang ng tao ay dating Katoliko. Kaya, ayon sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18-19, ang gagamitin natin ay isang salin ng protestante, babala ito laban sa mga antikristo. Sino ito? Munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo. Kaya malalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na sila ay hindi kasama natin. So, yun ang mga babala, ang babala ni San Juan na lilitaw ang bulaang mga ngaral. At itong mga taong ito ay galing lang sa atin, humihiwalay sa atin. Anong dahilan? Dahil sa kasunduan. Ayon sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 3, noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang nagtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itinatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang nahikayat na sumusunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Una, kung ang Bible ang saligan ng katotohanan, foundation of truth, ay ibig po ba sabihin na ang King James Version, lumitaw lang. Una, ang King James Version, 1611. Dalawang ori ang King James Version. May King James Version, 1611, na ito kung tignan natin,
ay ang mga aklat katulad sa simbahang Katoliko. Merong 72 books. Ganon din ang King James Version 1611. Ngunit ang King James Version 1827 sa British Foreign Bible Society, yon, tinanggal na nila ang tinatawag na Deuterocanon sa simbahang Katoliko na sa kanila apokrypha. Kailan tinanggal? Sa British Bible Society. No. Kaya may King James Version na walang tinatawag na apocryphal book sa kanila, Deuterocanon sa atin, pero may King James Version na 1611 na kasama pa dito ang Deuterocanon. So, pagpatuloy natin si Sangkay Janjan. Napakaraming hidwaan ng mga bansa at marami pa pong ibang mga senyales na tumutumbok na papalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon anumang oras. Ang paglaganap ng mga sangkay ng sinasabi ng Biblia ng mga bulaang mga ngaral ay nagkalat at laganap ngayon. Gaya na lamang po nito. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Nangangaral mga sangkay at tinuturuan ng marami na tila baga ang salita ng Diyos, secondary lamang po ang mga nakasulat sa Biblia. At para sa kanila, primary talaga ang Bible. Pero kung tanungin, kahit itong si Sangkay Janjan, saan mabasa ang salitang Bible alone? Kahit nga ang salitang Bible, di yan mabasa sa loob ng Biblia. Maliban lang sa The Living Bible. Sino ang nagpangalan na ang mga aklat na ito ay tatawaging Bible? Kaya nga, ang kanilang aral na Bible alone, official nila yung aral, kaya nanindigan sila na ang hindi mabasa sa Biblia ay di dapat paniwalaan. Pero ang tanong, saan ba mabasa sa Biblia ang salitang Bible alone? Wala namang mabasa. Sino ngayon ang katuparan sa nabasa nating ikalawang Pedro Kapitulo 2, versikulo 3, na ang kanilang aral ay katahang isip lamang? Tuloy natin. ang tumatayong pundasyon, mga sangkay, ng pananampalataya ay ang sinasabi niyang church. Tay, paminaw. So, ang fundasyon, church, iglesia, tumatayo na foundation ng pananampalataya. Bakit? Ang kanilang aral ay Bible alone. Pero, diyan ba sa Biblia, mabasa ba natin, mga kapatid, ang salitang ang iglesia ang foundation ng katotohanan? Meron ba yan sa Biblia? Meron. Mabasa yan. At parang di yata nila alam na nasa Biblia yan. Asan yan mabasa? Nasa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Ito po ang mabasa natin. Ito ang binasa ni Father Darwin, na ang sabi, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth." At kung tingnan natin sa Tagalog na salin, ito ang mabasa natin, mga kapatid, sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. "Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan." So,
malinaw na batay mismo sa nakasulat, the foundation of truth, ano daw, kahit sa Biblia ng mga Protestante, ay ang Iglesia, haligi at suhay ng katotohanan. Ngayon, kung para sa mga siktang tatag lamang ng tao, ang nagtuturo na ang Iglesia na haligi at suhay ng katotohanan ay isang aral ng bulaan na mga ngaral. Ibig po ba sabihin si San Pablo ay nangangaral at isang bulaan na tagapagturo dahil sinabi niya batay mismo sa mabasa sa unang Timoteo 3:15 na ang Iglesia ang bahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Pero sa kanilang kathang-isip na aral na Bible alone, ang salitang Bible alone does not found in the Bible itself. Tuloy natin. Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang simbahan, dili ang Biblia. Ang mga tao nga nagtuon sa kamatuoran, dili mo, sa mabasa sa Biblia, letra por letra. Mingon mo na mga igsuon na tong mga pastor, tinoo dili. Di mi mo to, kay wa sa Biblia. Wa sa Biblia, di mi mo to. Biblia, dili mo pillar and foundation of truth. Amen? Kinsay pillar and foundation of truth, ang tinuod nga simbahan, wailain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, Ona, bago natin ituloy ang kanyang reaksyon. Kung mapansin ninyo mga kapatid, ang King James Version 1611, King James Version 1827, at ang 1611, katulad sila sa Biblia ng Simbahang Katoliko na may 72 books. Ang King James Version 1827, kulang na, 66 books na lang ang sa kanila. Tinanggal yung 6 mga kapatid na Deuterocanon. Pero napansin ninyo, ang King James Version, ang chapters and verses sa Bible, parihong-pariho sa Bible official ng Simbahang Katoliko. Ngayon, kung sasabihin nila na ang Biblia ang haligi at suhay ng katotohanan, the foundation, because Bible alone, sola scriptura, ang tanong, iba't naniniwala sila sa chapter and verses sa Biblia? Wala namang mabasa na apostol a Panginoon nagsasabing, hatiin ang Bible sa pamamagitan ng chapter and verses. Tanong, sino ba ang nag-divide sa chapters and verses sa Biblia kung tingnan natin at silipin natin? Kahit ang aklat ng Protestante. Ito po ang mabasa natin sa aklat na Smith Bible Dictionary by Dr. William Smith, page 438. The subordinate division into chapters and verses is of comparatively modern date. The former attributed to Hugo de Santo Caro, a Roman Catholic cardinal. So, sino pala ang naghati ng chapters and verses, mga kapatid? Ang Simbahang Katoliko. Pansinin niyo ang lahat na version ng mga Protestante na Bible. Parihong-pariho talaga. At sino? Konting na natin, maliban ni Cardinal Hugo de Santo Caro, ang babasahin po natin ay isang Protestante na salin, mga kapatid. No? Itong Protestante na salin ng Bible ay foundation. No? Sandali muna, may foundation and truth. Okay, foundation of Pentecostal theology. Ito po ang mabasa natin sa naturang salin, mga kapatid, sa pahina 7. Ito mabasa natin. The Bible was not originally divided into chapters and verses, as
we know it today. It used to be assumed that the chapters division were first introduced by Cardinal Hugo, who died in Anno Domini 1263. Later, investigations have attributed them to Stephen Langton, Archbishop of Canterbury, who died in 1228. So napansin ninyo, ang lahat ng mga siktang nagsasabi na ang Biblia, Bible alone, ang foundation, pero nangungupya sila kahit sa chapters and verses, mga kapatid, na gawa ng simbahang Katoliko. Yun ang kinopya nila. Ganon din sa New Testament. Sa New Testament, sino ang naghati sa chapters and verses? Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Sa Catholic Encyclopedia, page 174. The Bible, as we know it from Vulgate, contains 72 books divided into chapters introduced for Old Testament by Sanctis Pagninos in 1528 and for New Testament by Robert Stephanos in 1555. Yon. So, napansin niyo ang kanilang King James Version, kahit 1611, 1827, yon, nangungupya talaga sa division ng chapters and verses. Pagkatapos, sinasabing Bible alone. Di lang yan. Ginagamit nila yung Bible alone, mga kapatid, dahil yun ang paraan nila upang i-deny ang authority ng simbahan. Pero, halimbawa, si Sangkay Janjan, tatanungin natin, Bible alone ang paniniwala nila. Ano po bang uri ng kalendaryo ang sinunod nila sa kasalukuyang panahon? Walang iba, itong Gregorian calendar. Lahat ng mga sikta nangungopya. Sino po ba ang nagdeklara ng Gregorian calendar? Si Papa Gregory XIII. Ayaw nila ng authority ng simbahan, pero kinopya nila ang bunga ng deklarasyon ng simbahang Katoliko. May mabasa ba sa Biblia na dapat deklara ng Gregorian calendar? Wala naman. Pero sinunod nila. Kinopya nila. Ibig sabihin, hindi nila matatakasan ang katotohanan na ang authority talaga ay ang tunay na iglesia, ngunit yung mga siktang tatag lamang ng tao para pabulaanan ang authority ng tunay na iglesia, sila'y nagtuturo ng Bible alone na ang Biblia ay foundation, haligi at suhay ng katotohanan. Hindi naman yan mabasa. Tuloy natin. Dili unsay mabasa sa Biblia. Isa itong maling pangangaral, mga sangkay, at pangliligaw sa maraming tao. So maling aral daw umano, mga sangkay at panliligaw ng mga tao. Kaya ibalik natin sa kanila. Asan mabasa ang Latin sa Latin Bible na sola scriptura? Wala namang mabasang ganyan, di po ba? O sinong naliligaw ngayon? Kahit sa English, kahit sa King James Version, saan mabasa sa King James Version ang aral nilang Bible alone? Wala namang mabasa, di po ba? O sinong naligaw ngayon? Tuloy natin. Sa huling panahon, sapagkat sinasabi nga po ng salita ng Diyos na ang Biblia ay mahalaga at unang-unang mapagkukunan ng di tayo tutol na ang Biblia ay mahalaga. Pero tutol tayo na Bible alone. Dahil alam naman natin na ang saligan ng katotohanan maliban, mga kapatid, sa Bible ay merong tinatawag na teaching authority, yung mga ngaral mismo na authority na may connection ng mga apostol. Yun ang magisterium, teaching authority. Pangalawa, merong tradisyon.
may tradisyon. Nasa Biblia yan, kahit King James Version. Pero, kung sabihin nitong mga protestante at ng mga born again, na ang lahat na aral ay dapat nasa Biblia. Nasa Biblia. Makita niyo, mga kapatid, na ang mga nagtangkilik sa ganitong aral sola scriptura, meron silang mga sariling mga templo. At sa sariling templo, nilagyan ng mga pangalan. Halimbawa, born again, Harvest Church, may Iglesia ni Cristo, Church of Christ, Iglesia Cristohanon. Di ba? Pero ang punto dito, kung Bible alone at di paniniwalaan ang di mabasa sa Biblia, asan mabasa sa Biblia na magtatag kayo ng templo at yung templo na yan, lagyan ninyong pangalan. Meron ba yan sa Biblia? Wala naman. Pero yun ang kadalasang practice ng mga born again. Para linlangin ang mga tao na di tatanggapin ang authority ng simbahang Katoliko, pero kinopya naman nila ang kalendaryo na bunga ng authority ng simbahang Katoliko. Magawa kayo ng sariling kalendaryo ninyo. Okay, tuloy tayo. Source ng knowledge at wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon upang hindi tayo maligaw sa huling panahon. Ayon Yung sinabi na ng Biblia lamang ang batayan o manumang kapatid dahil yon ay source. Sabi ni Mili Muntahas, unsubscribe ko yan si Janjan Sangkay Janjan. Sabi ni, wag naman, para timbang-timbang ninyo, no? Okay. Sabi ni Sangkay Janjan, mga kapatid, na ang Biblia ang batayan sa katotohanan para di maligaw. Napansin ninyo, lahat ng mga born again, lahat ng mga siktang tatag ng tao, yun ang kanilang tinatangkilik na aral, Bible alone. Pero anong resulta? Sila nga ay naligaw. Imagine, kahit si Pastor Apollo Kibuloy, sola scriptura, Bible alone, o anong resulta kung hindi siya naligaw? Siya ang may-ari ng ating kaluluwa. Siya ang appointed Son of God. Ito lang ang may-ari ng universe na nakulong. Hindi na, Felix Manalo. Siya'y anghel, si Kristo'y tao. Biblia at bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia dahil sa aral nilang Bible alone at dapat nasa Biblia. Di mo ba? Ang mga tumatangkilik sa ganyang aral, sila mismo ay nawala. Iba't ibang mga sikta, iba't ibang interpretasyon, iba't ibang founders. Sa Cebuano pa, Santa, nagiging Santa, Santa iyag founder, Santa iyag interpret, Santa iyag tukod. Tuloy natin. Nga po sa salita ng Diyos in Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. And blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Mapalad ang wala tayong tutol diyan na mapalad ang magbasa. Pero meron ba diyan na sinabi nila na Bible alone, Biblia lang? Wala naman, di ba? Asan diyan na sinabi na Bible alone o Biblia lang? Wala naman tayong mabasa diyan. Yun ba dahil nabasa yung Revelation? Ibig ba sabihin na Bible na yon? May mabasa ba yan kahit sa anong salin na ang tinutukoy diyan ay Bible? Yung aklat na binasa nila, yung aklat na isinulat ni San Juan. Pero hindi pa yon buo na tinatawag na Bible. Dahil kung tignan natin ang
mabasa sa Biblia, mga kapatid, napakalinaw po, no? Ang mabasa sa Biblia, sandali muna ha. Kung tignan natin mabuti, na kahit sa revelasyon na ginagamit niya, anong sabi? Dapat makinig. Asan? Diyan ba sa tinatawag na Bible? Di, dapat makinig daw. Asan? Sa iglesia. Oh, baka di nila yan alam, mga kapatid. Nasa Biblia, sa pahayag mismo. Okay, nakita nyo naman, mga mahal na kapatid. Asan yan? Ito. Ang gagamitin natin ay Protestant na salin, ang Biblia. Ito po ang mabasa natin. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang pagtagumpay ay hindi papurusahan ng ikalawang kamatayan. Saan makinig? Sa iglesia. Kaya, tama naman na mapalad ang magbasa sa naturang aklat. Pero kailangan kang makinig sa iglesia. Bakit makinig sa iglesia? Dahil sa daming tumatangkilik ng Bible alone, Biblia lang, mga kapatid. Anong resulta? Ang resulta, nagtatag ng iba't ibang. Meron na nga mga pirated na Santo Papa din na lumitaw sa ating panahon kahit na dito sa Pilipinas, di ba? Si Atro Champion. Si Isidro Bahan Vilado. Dati nakinig ako kay Sangkay. Pero nung matagal siya nung nangaral siya tungkol sa Biblia, hindi na ako nag-view sa kanya. Mali ang aral niya. Yun pala'y born again siya. Si Champion, Bro Wendell, tanong ko, saan kumuha ng pera o pundo ang Vatican Church? At saan kumukuha ng sweldo ang Pope at mga pari ng Roman Catholic? Sagot, si Milay Montahas. Bro Wendell, noon ko po na ang subscribe si Sangkay Janjan. Simula nalaman ko na di siya Catholic at siniraan niya ang simbahang Katoliko. Nangaan ko po siya noon, pero yung paninira siya, di ko matanggap. Si Ginny Balunsod, dati rin ako nanood sa kanya. Hindi ako nag-subscribe. Tas mula nung nalaman sa ibang sikta, hindi na ako silip sa white niya. Si Elinita Liungon. Sandali muna, no? Sa mga nagsubaybay sa atin ngayon, maraming salamat. Sandali. Sandali, sige. Okay. Sandali, mga kapatid. Ay, happy birthday kay Father. Sandali, happy birthday kay Father Bobby Kalunod. Na nagdiwang sa kaniyang birthday. Happy birthday, Father Kalunod. Ito. Si Sis
Inenia Tata Balabat Maliao at kanyang pamilya. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagsunod. Ako rin, nalaman ko na hindi siya Katoliko, hindi na ako sumilip sa programa niya. No? Sa inyo yan. No? Di alam ni Janjan na pag nasimba tayo, may nagbasa ng Biblia bago ang humili ng pare. Una, nasa aklat din, at yun ang palaging ginagamit ko dahil yun ang katotohanan talaga. Kay Lulen Bittner, The Born Again, page 105, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. No? Si Daniel Tolentino, paano naman ang hindi marunong magbasa? Hindi pala sila ligtas dahil sa Bible lang ang pinagbasihan nila at ito rin ang nagmamahal kulang sa kaalaman. Romeo Anvistros, bakit walang nagpunta sa mga si Emily Chuas Estava, si Juanito Santo Domingo. Mali talaga ang Bible alone dahil may Espiritu Santong isinugo na magtuturo sa lahat sa panahon kahit sa mga bagay na hindi sinasabi ni Kristo na alagad. 1:16, 12:14, Muslim Islam. Good afternoon, Bro Windel. Pag-ibig, humble heart para sa lahat. Okay. Ipagpatuloy natin mga kapatid, no? So, 'yon. Kung sasabihin nila na Bible alone, tingnan natin diyan pa lang sa Biblia mismo. Eto, makita natin kung ang batayan ba'y Biblia tulad sa mga siktang tatag lamang ng tao? Ano ang turo ng mga apostol? Ito, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ano daw ang mabasa mga kapatid? Sa pamamagitan ng iglesia. Hindi naman mabasa ditong sa pamamagitan ng Biblia. Iglesia talaga. Maipakilala ngayon sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Dito pa lang, kontra na sa Bible alone. Dahil ang mga apostol, si San Pablo, nagturo na sa pamamagitan ng iglesia, maihayag ang karunungan ng Diyos sa iba't ibang paraan. Okay. Si Elinita Liugan, alam niyo, Brother Windel, yan din ang problema ko. Sa asawa ko, umalis sa Catholic, lumipat sa ibang sikta. Yun ang problema ng karamihan, kapatid, lalo na sa mga Katoliko, dating Katoliko, katuparan sa unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga Antikristo, sila'y dating kasama natin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. No? So, yun ang problema sa mga Katoliko na Katoliko lamang sa pangalan at walang alam sa doktrina sa aral ng simbahan. Ibig sabihin, parang lubo na hangin lamang ang laman, kaya kung saan ang ihip ng hangin, madali lang itong matangay. Kaya
sa mga kapatid nating Katoliko, pag-aralan natin ang ating pananampalataya. Ang dami ng mga sumulpot na ngayon na siktang tatag lamang ng tao na nagsasabing Bible alone, ngunit ang salitang Bible alone, di naman mabasa kahit saang version ng Biblia ang salitang Bible alone. Tuloy natin. Tumat na nagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat nakikita niya kung ano ang mga nagaganap sa mundo na nasusulat po sa salita ng ating Panginoon. Na ang ibig sabihin lamang, ang Biblia po ang source ng knowledge na malaman natin kung sino ang ating Panginoong Diyos na tagapaglikha ng lahat ng bagay at kung ano ang gagawin ng tao para So, ang tanong, ang Biblia lang ang source. Ang Biblia lang ang source. Para malaman umano natin. Paano ngayon ang sinabi ni San Pablo sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 10? Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia, maipakilala ngayon sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa sangkalangitan, ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ba't hindi sinabing sa pamamagitan ng Biblia? Malinaw ang sinabi, sa pamamagitan ng iglesia. O, yan naman, salungat na naman yan. Sabi ni kapatid na Romeo Anvistros, bakit walang nagpunta sa mga sulpot sa Vatican kung sila ang tunay na iglesia ni Kristo? Ang mga pinuno ng mga bansa nagpunta. O dahil ang Vatican, ang simbahang Katoliko, katuparan yan sa hula sa Daniel 2:44 na ang Diyos ay magtatag ng kaharian na hindi maaagaw ang kapangyarihan ni numan at ito'y gigiba ng mga kaharian. Ano po ba yung katuparan na kaharian na hula? Dahil kung basahin ninyo ang Douay version, may footnote yan, the kingdom of God, which is the Catholic Church that cannot be destroyed. Ang tanong, ano po ba ang kaharian na giniba sa naturang iglesia? Walang iba. Ang kaharian ng mga pagano noon, di ba? Ay nagiba. At ang dugo ng mga martyrs ay nagiging binhi sa pananampalataya, mga kapatid. Okay. Sandali, ang dami mga nag-comment ngayon. Good afternoon, Bro Wendell. Isa kong subscriber ni Sangkay Janjan. Pero nang nalaman ko na anti-Christ, nag-unsubscribe. Huwag naman kayo mag-unsubscribe. Oh, no? Pakinggan nyo na lang. No? At dapat pag-aralan ninyo. Huwag nyo unsubscribe si Janjan. Sangkay Janjan. Si Happy Life Vlog, yan si Sangkay, marunong gumawa ng kwento. Yan, alam mo, matalino, black ako talaga yan noon pa. Si Rick Bintambling, kung wala ang Bibliyang hawak natin ngayon, hiwa-hiwalay ang aklat sa hawak natin ngayon. Noong panahon pa, sa panahong Jesus dito sa lupa. Tama naman, wala namang mabasa ang ating Panginoon Jesucristo na magsulat kayo. Na inutusan niya ang kanyang mga apostol. Ang utos niya ay ipangaral. At bahagi sa kanilang pangaral, iyon, nagsulat sila. At yung kanilang mga sulat, noon ay tinatawag na Sacred Scrolls. Kinulikta yan ng simbahan, ginawang isang aklat, at may mga aklat na di tinanggap, na hindi inspired by the Holy Spirit, at hinati ng chapters and verses. At nang natapos niyan, wala pang protestante. Noon wala pa, ni isa. Kaya diyan ninyo makita, mga kapatid, na ang simbahan noon nagbabala na huwag niyong isalin ang Biblia, lalo na kung di kayo authorized. Dahil pag isalin, pagbasa sa Biblia, o anong resulta? Tingnan si Kibuloy, siya na ang appointed son of God, siya ang may-ari sa buong sanlibutan, siya ang may-ari sa ating kaluluwa.
O tingnan nyo si Eliseo Soriano. Meron din siyang interpretasyon na sarili, pero binago-bago. Tingnan nyo si Felix Manalo. Siya ay anghel. O, so, tingnan niyo si Ellen Goldwhite. Siya ay propeta. Si Joseph Smith. Siya ay propeta. O, so, yun ang resulta sa mga tumatangkilik ng sola scriptura Bible alone, na ang salitang Bible alone, kahit sa King James Version, wala kayong mabasang Bible alone. Tuloy natin. Ligtas, lalong-lalo na mga sangkay, yung mga nagaganap ngayon sa ating planeta na nakasaad sa Biblia. Ang salita ng Diyos ang siyang guide nating lahat kung papaano mamuhay kasama ang ating Panginoon. Isa sa ginagamit mga sangkay na mga Ayun, ang ginagamit ni Father Darwin, paano niya tutulan? tulad nitong mga ngaral ay ang 1 Timothy 3:15. Ayon po kay Apostle Paul, "If I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth." Kaya naman mga sangkay, sinasabi nila na ang literal na building o organisasyon, yun daw po ang sinasabing church, Ang literal na building o organisasyon ay sinasabing church. Una, di naman sinabi ni Father Darwin, kaya research naman pag may time, na ang building ay siyang haligi at suhay ng katotohanan. Pag sinabing iglesia, ang tunay na iglesia, ecclesia, yun ang mga tao na pinili ng Diyos na iniligtas niya sa kaniyang banal na dugo. Pero may mga tao na humihiwalay sa tunay na kawan ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang tinatawag sa unang Juan 2:18-19 na mga antikristo. ang church ay hindi po building, kundi Tama naman. Ang church ay hindi building. Pero sila, kasi kadalasan sa mga born again, wala naman silang templo. Yung iba ay nag-rent saan? Sa sinihan, no? Doon nag-rent. Doon magsagawa ng kanilang, hindi naman yun pagsasamba mga kapatid, sa mga born again. Bible study lang yon, dahil sa mga labas sa simbahang Katoliko, wala sa kanila ang the real presence of Christ na nasa simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Eucharistia. So ang kanila ay Bible study lang. Okay. So, una, itutuwid natin, nang sinabi ng ating Panginoong, balikan natin si Father Darwin, nang sinabi ni Father Darwin na ang haligi at suhay ng katotohanan ay ang iglesia, di naman niya sinabi diyan na ang building ang haligi at suhay ng katotohanan. Kaya tama ang binasa niya at ang binasa ni Father Darwin, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So diyan, ang iglesia na buhay ay tumutukoy yan sa kawan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi building. May tunay na kawan, pero tandaan natin, yung mga tumatangkilik kasi sa sola scriptura, Bible alone, one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Yung kanilang notion that all religions are equally true. Yan, mali yan mga kapatid. No? Sabi ni July Holio, magandang hapon, Bro Windil, watching from Calbayog City. Si Randy Shell, naka 1 million subscriber si Sangkay dahil sa kanyang mga clickbaits. So, okay. Si Bintambling, sabi ni Bintambling, wala silang alam sa oral tradisyon. Di nila nabasa yan sa King James Version. Tingnan natin, sisilipin natin mamaya.
Maliban sa oral tradition, may may tradisyon talaga sa King James Version. Pero di nila yan pinaniniwalaan, ngunit tinatanggap naman nila ang kalendaryo na deklara ng simbahang Katoliko. Si Enrico Jr. de Ilan, grade 1 level, si Sangkay Janjan. So, ituloy natin. Ang church ay ang tayo mismo na tinubos ng ating Panginoon. Wala tayong tutol na tayo ang tinubos ng ating Panginoong Hesus. Pero ang problema, merong mga umaangkin na tinubos humihiwalay sa tunay na kawan ng ating Panginoon Jesucristo. Diba? Pero natutulan ba niya ang sinabi ni Father Darwin na naunang sinabi niya na si Father Darwin ay bulaang propeta? Anong sabi ni Father Darwin? Binasa lang ni Father Darwin. Unang Timoteo 3:15 na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Natutulan ba nila yan? Kung si Father Darwin na nagsasabi na ang iglesia, haligi at suhay ng katotohanan ay tinatawag nilang bulaan, ibig mo pa sabihin, si San Pablo na nagsulat sa unang Timoteo 3:15, bulaan na dahil kumontra sa kanilang imbintong aral na sola scriptura Bible alone. So, sabi ni si Pania, paano naman kasi itong mga tatag lang ng tao mas marunong pa sa Biblia na kung isipin, wala silang karapatan mangaral dahil walang nag-appoint sa kanilang, puro sila mga self-proclaimed. Tama. Bumibili lang ng Biblia, pagkatapos nangaral, nagtatag ng kanilang. Kung sasabihin na ng mga, naalala ko yung born again na pastor, yung born again, napakaangas. Sakay kami ng sasakyan, mga kapatid. At sabi ng kasama, Brad Tata, Brad Emil, sabi niya, Brad Windel, ikaw ang ma-assign sa San Lorenzo Filipino Chinese Community. Ako naman sa katedral, doon sa bus. Sa likuran namin, may malaking tao na akala ko'y sundalo, nakajakit siya. Sabi niya, ano ang religion niyo? Sabi naman ng kasama ko, mga Katoliko, ano po ba ang posisyon ninyo sa simbahang Katoliko? Sabi naman ng kasama ko, si Tata, mga ordinaryo lang na miyembro ng simbahang Katoliko kami. Anong pakilala siya agad? Ako si Pastor Ongos. Di ko yan makakalimutan. Pero, dinugtungan kasi niya yung pakilala niya. Ako si Pastor Ongos. Taga Pitugo. Pitugo siya. Ako si Pastor Ongos. Alam nyo ba, diyan sa Osamis, walang pare na haharap sa amin ng debate. Aba, grabe. Kaya, sabi ni Bro Emel, kung gayon, kaharap mo si Bro Wendell, mas mabuti na maglagda kayo ng paksa. Sabi niya, na ikaw ba si Bro Wendell? Oo, ako si Bro Wendell. Abay, tagapakinig ako sa radyo. Bro, totoo ba, Pastor, na walang haharap sa inyo ng debate doon sa Samis? Sabi niya, hindi ako miyembro ng debating team, bro. Yan. Pero, dinagdagan kasi niya, no? Sandi, may nabasa ako dito, asan ba yun? No? Si Andy Auditor, isa na kayo sa humihiwalay, Mr. Talimbong. Siguro, miyembro ito sa Iglesia ni Manalo, no? Una, di mo ba alam na mismo mga ministro ni Felix Manalo nagpatunay na ang Iglesia Katolika na tinitira ng mga ngaral ng mga ministro ni Felix Manalo ay sila mismo ang nagpatunay na ano daw, ang simbahang Katoliko
ay siyang iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Alam mo ba yan? Ha? O inosente, kung miyembro ka sa iglesia ni Manalo. Bakit? Sige, pakinggan ninyo ha. Ito ang sabi. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. Sino ngayon ang humihiwalay? Diba? Sabi mismo ng mga ngaral sa Iglesia ni Manalo na ang Iglesia Katolika ay siya ang unang Iglesia ni Kristo. E di kung ang Iglesia Katolika ay unang Iglesia ni Kristo, ang tanong, iba't nagtatag si Felix Manalo? Kayo ang humihiwalay. Tuloy natin, si Sangkay Janjan. Okay, ito. Pamamagitan ng kanyang dugo. Halimbawa na lamang po ang naisulat po sa Biblia sa Romans chapter 16, kung saan binati yung Romans chapter 16, tumututol ba yes, binasa ni Father Darwin na ang Iglesia ng Diyos ang haligi at suhay ng katotohanan sa unang Timoteo? Hindi naman. po ni Apostle Paul si Priscilla at Aquila na kapwa niya manggagawa sa ating Panginoon, mga sangkay. Dito makikita po natin na ang church ay hindi po yung building, kundi yung tayo mismong sumasampalataya sa ating Panginoon. Sinabi ba ni Father Darwin na ang church na siya ang saligan ng katotohanan, pillar and foundation ay sinabi ba niya na yun ay building? Hindi. Yun ang kawan ng ating Panginoon Jesucristo na dapat ang tao ay papasok upang maligtas sa kawan ng ating Panginoon Jesucristo. Kung tingnan natin ang sali ng mga protestante, Juan 10:7, tuloy natin sa 9, ito ang sabi ng ating Panginoon. Muli ngang sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinabi ko sa inyo, ako ang pinto ng mga tupa. Ang lahat ng naunang dumating sa akin ay mga mangnanakaw at mga tulisan. Subalit, hindi sila dininig ng mga tupa. Ako ang pinto. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Siya ay papasok at lalabas at makasumpong ng pastulan. So, yun, kailangan talaga na papasok tayo sa pinto. Na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 10:7-9, ako ang pinto. Itong ako ang pinto, mga kapatid, siya ay merong kawan na dapat kahit pa may kinikalala siyang mga tupa na hindi kabilang sa kawan, kanyang sinabing dapat dadalhin niya. Saan? Sa kawan upang makinig sa isang pastol. Ito ang mabasa natin sa Juan Kapitulo 10:16. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kawang ito. Sila rin ay dapat kong dalhin at diringgin nila ang aking tinig at magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. So, kailangan talaga
na papasok ka sa kawan ng ating Panginoon Jesucristo. Tanong, sa mga nagsasabi na Bible alone, Biblia lang ang batayan, may nabasa natin San Juan Kapitulo 10:16 na kailangan papasok sa kawan. Ano ba yung kawan? Born again ba yan? Mga kapatid, alam nyo na ang salin na ito ay salin protestante. Paraphrase on the New Testament, Richard Baxter. Juan 10:16. Tingnan natin. Ano ba ang kawan na binanggit? Dahil para sa kanila, Bible alone, dapat mabasa sa Biblia. Sa mga gustong letra por letra, sige, hanapin ninyo ito na salin. Anong mabasa sa paraphrase na ito? Ito ang mabasa, mga mahal na kapatid. Masurprise sila. John chapter 10 verse 16. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me, their only universal head and shepherd. Yun. Baka ang sasabihin ng ibang mga ngaral na nagsasabing Bible alone, Biblia lang, wala naman yan sa King James Version. Di na natin yan problema. Bakit? Protestant na scholar ang nagsulat nito, ang nagsalin nito. Kaya, kung ito nasalin, tulad sa confraternity, mga kapatid, na may mabasang Catholic, pwede nilang sabihin, bias yan dahil Katoliko yan. Pero iba, Protestant na scholar, Bible scholar, ang nagsulat sa paraphrase on the New Testament na ang Juan Kapitulo 10:16 na kawan ay Catholic Church. Tanong, meron pa bang ibang Protestant na nagsabi na ang John chapter 10 verse 16 ay Catholic yan? Ito, Joseph Hall na Paraphrase Bible, John chapter 10 verse 16, Protestant din ito. Ano po ba ang mabasa dito, mga kapatid, para sa mga sola scriptura, Bible alone? Ito mabasa. Pansinin ninyo. Ye, my chosen people of the Jews are now my known and noted flock, but I have other sheep also beside you, and even the Gentiles, which are not of your fold, but shall have the fold of their own, thereof shall be united into one body of the church with you. So as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, their only head. See? Protestant na naman ito nasalin. Kaya di nila masabi na, di mabasa sa King James Version ang salitang Catholic. Sa ibang salin, gamit natin Protestant na salin. Pero sa King James Version na ito, ito, 1611, makita ninyo, may mabasa bang Catholic para sa mga sola scriptura, Bible alone? Ito mabasa, mga kapatid. Sa John chapter 4 verse 1, okay, ito ang mabasa natin. Tingnan ninyo. First John, ito pala, First John. Ito mabasa natin. He warneth them not to believe all teachers who boast in the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Di ba? Sabi nila, dapat mabasa sa Biblia. Ang ginagamit natin ngayon, mga protestanting salin na ito, mga kapatid. Mga protestante para sa nagsasabing dapat mabasa sa Biblia, letra por letra. Yan. Mababasa na sa Biblia, letra por letra. Okay. At yun, pinagsikapan talaga ng mga researchers natin, mga kapatid, na makakuha, makabasa.
makakita ng mga salin na hindi Katoliko pero mabasa ang salitang Catholic. Okay, tuloy natin. Kat ang building na pinagtitipunan o kung tawagin ay bahay-sambahan, hindi po yan ang tinubos ng ating Panginoon, kundi tayo mismo. Basahin natin sa Biblia. Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. So, sinabi ba ni Father Darwin na ang simbahang tinutukoy dyan ay ang building? Di naman. Sinabi ba ni Father Darwin na ang tinubos ng ating Panginoon Jesucristo ay ang building? Di naman. Siya lang man ang nagpahayag diyan. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. And in verse 5, sinasabi po dito ng klaro, greet also the church that meets at their house. I-highlight po natin mga sangkay. Binabati din daw po ni Apostle Paul itong church na nagkita-kita po sa bahay ni Priscilla at Aquila. Sa makatwid mga sangkay, ang church ay hindi po yung building o organisasyon, kundi tayo mismo na tinubos ng ating Panginoon. Sapagkat hindi nagkatawang tao si Jesus Christ at nagpapako sa krus para sa organisasyon o para sa building, kundi para sa lahat ng tao na nagnanais ng kaligtasan. So, ang ibig sabihin ba dito, mali si Apostle Paul nung banggitin niya ang 1 Timothy chapter 3 verse 15? Hindi mali. Hindi mali si San Pablo. Mali lang ang unawa ninyo. Hindi po mga sangkay. Kung babasahin po. Tama. Hindi, mali. Ang unawa lang ninyo ang mali. Dahil humihiwalay kayo sa tunay na iglesia at ang aral ninyo ay sola scriptura, Bible alone, na ang salitang Bible alone, panindigan ninyo, dapat mabasa sa Biblia. Ang di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. Pero ang tanong, may mabasa ba sa Biblia na sola scriptura, Bible alone? Sa King James Version? Bakit maigi ito? Sinasabi po dito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Sino ang tinutukoy dito mga sangkay na iglesia ng Diyos na buhay? Pero ba't hindi niya tinuloy pagbasa? Ang iglesia ng Diyos at buhay, ano ang karugtong noon? Ha? Iniwasan ata. May iniwasan. Pinutol na. Totoo na iglesia ng Diyos at buhay. Yun ang binanggit ni Father Darwin. Hindi binanggit ni Father Darwin na building. Ano ang iniwasan ni Sangkay Janjan? Ito, iniwasan niya, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Tama. Pero may karugtong. At haligi at suhay ng katotohanan. Yun ang binasa ni Father Darwin. Kaya nga pala, pinutol, iniwasan dito. Basta lang mabasa ang iglesia ng Diyos na buhay. Iglesia ng Diyos na buhay? Ang mga tao na nananampalataya at that time kay Jesus Christ na nagpapalaga ng... So, ang tanong, tutulan mo ba na ang iglesia ng Diyos na buhay na binasa diyan ay siya ang haligi, foundation, haligi at suhay ng katotohanan? Di naman sinabing building yon. Ang tunay na iglesia, ang tunay na kawan na dapat tayo umanim dahil ang kawan na yan ay siyang binili sa mahal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. At ano yon? Mismo ang iglesia ni Kristo nagpatunay na na tunay na kawan mula pa noon. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. See? Kaya,
ang tunay na iglesia ni Kristo ay ang iglesia katolika. Nabasa na natin kahit sa mga Biblia na salin ng protestante. Ha? Di ba hanap nila letra por letra dahil Bible alone? Okay, tuloy natin. Po ng katotohanan na sinasabi pa nga po sa Biblia at haligi at suhay ng katotohanan. Ang tinutukoy So, haligi at suhay ng katotohanan. So, tutulan ba na ang iglesia ng Diyos na buhay ang haligi at suhay ng katotohanan? Yun ang binanggit ni Father Darwin na sinabi ni Sangkay Janjan na si Father Darwin ay nangaral daw ng maling aral. lawang po dito ni Apostle Paul, mga sangkay, ay yung mga miyembro, mga kaanib ng pagpapalaganap ng katotohanan sa magandang balita na mula kay Jesus Christ. Sila yung nagdadala ng foundation ng katotohanan. Pero hindi ibig sabihin neto, mga sangkay, na ang mismong building ang tinatawag. Di naman tayo tutol diyan na ang nagdala ng foundation, di alam nila na ang tunay na iglesia pala, siya ang nagdala ng foundation ng katotohanan. Pero, ang interpretasyon niya, dahil sinabi ni Father Darwin na the church is the foundation of truth, ang building daw. Sinabi ba ni Father Darwin na building yon? Oo. Pero yung pahayag niya, mga kapatid, yung pahayag niya na ang iglesia ay nagdala ng katotohanan, edi. Sumang-ayon na siya sa pahayag ni Father Darwin na sinabi niyang bulaang propeta. Bulaang propeta daw si Father Darwin. Alam pala niya, kontra naman yan sa sinasabi at aral nilang sola escriptura Bible alone. Okay, tuloy tayo. Tawag na church dahil wala ni isang bersikulo, mga sangkay, na mababasa sa Biblia na ang church ay isang building o isang organisasyon. Tinutukoy So, ang church ay isang building at isang organisasyon. Una, ang building hindi yan maaaring magiging organisasyon. Mali na naman. Ang kawan, kaya nga kawan, nandyan ang mga tupa. At dahil nandyan ang tupa, nandyan ang pastol at makinig. Di anong tawag diyan? Yung tupa na nasa kawan at may pastol, yun ang organisasyon sa tunay na iglesia. Bakit? Ang born again ba hindi organisasyon? I-define mo muna yung organisasyon. Anong ibig sabihin ng organisasyon? No? Okay, tuloy natin. po dito, mga sangkay, gusto ni Apostle Paul na maisaayos, mga sangkay, kung papaano ang tamang pang-uugali ng mga naunang Kristiyano at that time. Kaya naman, mga sangkay, mag-iingat po tayo sa mga mangangaral na gumagamit po ng iisang bersikulo lamang at wala pong supporting verse, sapagkat ito po ang sinasabi ng Biblia. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag dinuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Madayang katuruan. Madayang katuruan at sa mga tradisyon. Ang tanong ng mga tao, ano po yung tradisyon ng mga tao na yan? Walang iba kundi yung tradisyon na tinatawag na mga pamanhiin. Pero ang tanong, ang mga apostol ba ng ating Panginoon Jesucristo, meron ba silang tinatawag na tradisyon? Meron. Yon siguro ang di alam ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Kaya research naman pag may time. Kung tingnan natin, mga kapatid, ang mabasa sa banal na kasulatan. So wala tayong totoo. Tradisyon ng mga tao. Tulad sa tradisyon ng mga Hudyo na hindi na nag-exist. Pero ang apostolic tradisyon, kahit nga yung kalendaryo, bahagi yan sa tradisyon ng simbahan Katoliko, sinunod. Halimbawa, kung walang tradisyon ang mga born again, walang tradisyon, pag ikakasal ang miyembro ng born again, di po ba nakita nila nakadamit talaga ng para pangkasal? Gumagamit pa sila ng sing-sing. Gumagamit pa sila ng pira para sa ritual. Ang tanong, mabasa ba sa Biblia na ganyan talaga ang paraan? Wala.
Kaya yun ang tinatawag na tradisyon na kinopya nila, mga kapatid. Oh. Yan. Okay. Tuloy tayo. At ginagamit pa mismo ang Biblia para iligaw ang kahit na sino. Tandaan po natin mga sangkay, ang isang bersikulo na nasusulat sa Biblia, pinapatunayan na ito ay katotohanan mga sangkay sapagkat sinusuportahan po ito ng marami pang reference na nagmumula sa Bible. Bakit? Yung bang binasa ni Father Darwin, hindi ba yan sinusuportahan tulad sa ginamit natin na Pahayag Kapitulo 2, versikulo 11, sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 16, at Mateo 18:18 na makinig sa inyo. Sa iglesia yan. Anong sabi dito? Dito lang, may dinagdag siya. Kaya po nitong 1 Timothy 3:15, napakarami pong supporting verse dyan na pinapatunayan lamang mga sangkay na ang tinutukoy po ditong iglesia na siyang source ng katotohanan ay walang iba, kundi ang mga taong mananampalataya at itong pahayag na ito, kontra na sa kanilang aral na Bible alone. Dahil, tumatangkilip pala, 1 Timoteo 3:15, na ang simbahan ay siyang haligi at suhay ng katotohanan. Hindi Bible. Tama si Father Darwin. Tama si Father Darwin. Kaya sinusuportahan pa niya mismo. Kaya ito po yung paalala sa atin ng salita ng Diyos na itatak po natin sa ating sige nga, be. Ano ang paalala niya? Isipan at ating puso. 2 Corinthians chapter 11, the Bible says, and no wonder, for even Satan disguised himself as an angel of light. So kahit daw po si Satanas, mga sangkay, nagdi-disguise na ang kanyang sarili ay katulad po ng isang anghel sa liwanag. So ang tanong dito mga sangkay, so may pinutol siya diyan, no? Di niya tinapos. No, di kapag taka-taka, kahit si Satanas magkunwaring anghel ng liwanag, kaya di kapag taka-taka na ang kanyang mga alagad ay magkunwaring alagad, mga apostol. Yun. At nangyari ito. Kaya nga, napansin nyo ba, ilang branches na ngayon ng born-again churches na nangangaral at fundamentalist na Bible alone, pero iba't iba ang aral, iba't ibang interpretasyon. Di ba? Kahit sa Amerika, may mga born again na ang pastor nila mismo pinainom ng lason yung mga miyembro nila at patay. Mga born again yan. Sa Cebu, may born again na pastor na nagbuhos ng dahil aabot na umano ang wakas, aabot na ang tribulation, nagbuhos ng gasolina sa plaza noon at nagsindi. At may interpretasyon siya 3 oras, muling mabubuhay siya. Anong resulta? Nabuhay ba? Wala. Yun ang nagiging kulto kahit sa born again, no? Okay, tuloy natin mga kapatid. Sino nga ba talaga ang pundasyon ng katotohanan? Sino ang pundasyon ng ating pananampalataya na tinutukoy po dito mga sangkay sa 1 Timothy chapter 3 verse 15? Sabi po ng Biblia mga sangkay, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Jesucristo. So malinaw na wala tayong tutol diyan. Pero tandaan natin, Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, anong sabi? Si Kristo ang ulo sa iglesia at ang iglesia ay kanyang katawan. Eto, Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmula nito, ang unang nabubuhay sa mga patay, para magiging pinakadakila siya sa lahat. Anong punto dito? Sa mga born again kasi at ibang mga siktang tatag ng tao, tinatanggap nila si Kristo bilang ulo. Pero ang tunay na kawan, ang tunay na iglesia, abay tinatalikuran nila. Anong resulta? Kung tinatanggap ninyo ang ulo, ngunit ang tunay na kawan, ang tunay na iglesia,
na ayon sa Protestant na salin ay ang Katoliko'y tinatalikuran ninyo. Anong resulta? Kung ulo lang, walang katawan, manananggal ang resulta niyan. Ating lahat ngayon mga sangkay, hindi po ang building or organization ng isang simbahan. Una, hindi daw ang building. Narinig nyo ba na sinabi ni Father Darwin na building ang foundation? Di naman. Dahil kung ang building at tinutukoy niya ito'y organisasyon, kahit kailan, sangkay dyan, ang building, hindi yan magiging organisasyon. Ha? Kundi, ang mga tupa na nasa loob ng kawan na may iisang pastol, yun ang organisasyon sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Okay, tuloy natin. Ang pundasyon ng katotohanan at ng ating pananampalataya, kundi mga sangkay, si Jesucristo lamang. Sabi ng Biblia, nailagay na, walang iba, kundi si Jesus Christ. O kung si ating Panginoon Jesucristo ang foundation, edi walang tutol kayo na di hiwalay ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang katawan na iglesia. So kaya, dahil ang ating Panginoon Jesucristo ang ulo sa iglesia at ang iglesia ay kanyang katawan at si Kristo foundation, at yun din ang binanggit sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, kaya kung tatanggapin ninyo ang ulo, itatakwil ninyo ang katawan Lamang. At ay magiging manananggal ang resulta niyan. siyempre mga sangkay, sinusuportahan po ito ng maraming reference sa Bible. Gaya na lamang po ng John chapter 14, verse 6, na ayon po sa Biblia, sumagot daw po si Jesus at sinabi po dito, I am the way and the truth. Malinaw mga sangkay na sinasabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan. Ang sinasabing foundation ng katotohanan, walang iba kundi si Jesus Christ lamang. I am the way, the Asan ba ang mabasa diyan na si Jesus Christ lamang alone? Dinagdagan nila. Oh. truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi po ni Jesus. Kaya nga, kailangan, pag magpunta ka at pupunta ka sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, yun binanggit natin sa Juan Kapitulo 10, versikulo 7-9, papasok ka sa kawan. At ang kawan na yan na binili sa kanyang mahal na banal na dugo sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 21, ay pinangasiwaan ng mga obispo. Wala namang obispo ang born again, di ba? Tuloy natin. Dapat po natin maintindihan, mga sangkay, na ang tinutukoy po sa Biblia na church ay hindi po yung building or isang organization. No, so una, ang tinutukoy daw hindi building. Di naman building ang tinutukoy ni Father Darwin. Pero, ang pagkakaiba lang, hindi building o organisasyon. Ano ba para sa mga born again? Ang building ay magiging organisasyon? Okay, tuloy tayo. Ang building, ang templo, ay palatandaan na may organisasyon na tunay na kawan under, ilalim, sa isang pastol. Kaya makikinig sa isang busis, sa isang tinig. Juan Kapitulo 10:16 na binanggit sa Biblia ng Protestante, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Okay, tuloy natin. Ang tinubos po ni Jesus Christ, wala pong iba kundi tayong mga tagasunod ng ating Panginoon. Ang tao mismo ang tinubos ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ang anumang building o anumang organisasyon na Mali na naman, no? Hindi naman sinabi ni Father Darwin na ang tinubos ay building. Kaya, pakinggan mo mabuti bago ka mag-react, sangkay dyan, para di magiging butata ang resulta. ang sinasabing simbahan. Kaya nga po sinasabi ng Biblia, sapagkat kung saan may 2 o 3 nagpupulong sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. Ang Tama naman. Pero yan ay tumutukoy sa tunay na iglesia dahil ang mga pirated na sikta, unang Juan 2:18, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila
ay hindi talaga kasama natin. Bro, ang mga born agains, merong self-proclaimed bishop o pirated. Mga pirated yan. Tuloy natin. Isang church building, wala pong silbi mga sangkay kung walang mga mananampalataya doon sapagkat hindi po So, kaya nga, walang silbi ang building umano kung walang mananampalataya. Ang mga born again, karamihan nag-rent lang ng bahay, nag-rent lang ng sinihan. At doon sila nag-Bible study. Karamihan ng mga fundamentalista. Okay. yun ang tinubos ng ating Panginoon. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang isang lugar nagkakaroon lamang ng pagkilos ng presensya ng ating Panginoon kung mayroong mga mananampalataya, which is ito po yung church. Kapag tayo ay nagkatipon at sumamba sa ating Panginoon, doon lamang po nagkakaroon ng silbi ang isang lugar. Kung kaya't ang isang organisasyon o isang church building without the people who serve the Almighty God, wala pong kwenta mga sangkay. Pero mag-ingat talaga dahil babala ng ating Panginoon Jesucristo noon pa man San Mateo 24:24, San Mateo City 21, dami talaga ang mailigaw. Sa mga bulaang mga ngaral, 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 3, gaya sa nangyari ngayon. Kaya kahit pa may building, may templo, kahit pang may mga sumasampalataya, pero pumasok naman sa siktang tinatawag sa unang Juan 2:18, mga antikristo, dahil sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Ang lugar na yan, sapagkat ang tinubos ng ating Panginoon ay tayong mga tao, hindi po ang church building o anumang organisasyon na nag-i-exist sa panahon natin ngayon. Tanging si Jesus Christ lamang ang pundasyon ng katotohanan. Kaya't ito po ang sinasabi ng Biblia mga sangkay, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Kahit daw po isa pang anghel ang bumaba mula sa langit at mangaral nang wala po sa sinasabi ng Biblia, siya ay paparusahan ng ating Panginoon. Ang Wala namang babasa sa naturang salin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Tingnan natin kung ano ba ang nakasulat. May Biblia ba o dinagdagan lang niya? Ito ang mabasa mga kapatid. Subalit, kahit kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral ng ebanghelyo na salungat sa ipinangpangaral namin sa inyo, sumpain nawa siya ng Diyos. Wala namang mabasa diyan na kung hindi nangaral na wala sa Biblia, sumpain ng Diyos. Yung mangaral ng ebanghelyo, yung mangaral ng ebanghelyo na salungat sa ipinangaral ng mga apostol. Halimbawa, asan mabasa na ang mga apostol ay nagturo sa kanilang ebanghelyo na Bible alone? Wala naman. Di ba? Pero malinaw ang turo ng mga apostolis. Saan makita ang karunungan ng Diyos sa iba't ibang paraan? Diyan ba sa Bible? Ayon sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 10. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan sa sangkatauhan ang walang hanggang karunungan ng Diyos sa nanahayag sa iba't ibang paraan. Ano daw? Makilala sa mga sangkatauhan, mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa sangkalangitan, ang walang hanggang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng iglesia. Kaya dito pa lang, butata na ang Bible sola scriptura.